Ano pa? Ma'am, na-mention mo previously na Martin Romualdez at saka si Zaldico lang may hawak ng budget ng bansa. Pero ngayon, ma'am, parang si Zaldico lang yung kinukuha ng government to face yung mga kaso. How about Martin Romualdez? Dapat na silang pantay na sa ilalim ng mga proseso? Of course, yes. No? Nabanggit ko noon, Martin Romualdez and Zaldico. Kasi yun yung based on my personal knowledge. Hindi kasi ako nagsasabi ng mga bagay na wala akong personal knowledge. So, ang binanggit ko noon, si Martin Romualdez at si Zaldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Yung lahat ng pagtago ng mga insertion man tawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yun, kung hindi man sa GAB, doon sa BICAM. Kasi dadaan pa riyan ng Senado may negosasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Tapos hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Nakita niya kung anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun budget yun ng administration kasi siya yung nag-submit nun. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. So, his signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him.